Mga nakakainis na kakampi sa Mobile Legends. Number 1, ginagawang laruan ang Cyclone Eye kahit hindi kailangan tinatapakan. Sobrang halaga nito sa gold lane na nagdo-double lane at lalong-lalo na sa teamfight. Pwede kasi itong gamitin pang takas o pang engage, kaya mas okay, gagamitin lang to kapag kailangan. Number 2, kill over objectives. Meron ding mga kakampi na inuuna ang kill kaysa pumush ng tower or kumuha ng turtle or lord. Hahabulin ang kalaban hanggang base, kaya ang nangyayari sa halip na free objectives na nababaliktad pa. Umay talaga. Number 3, trash talker. Imbis na mag-shot call, puro type na lang. Nawawala tuloy ang focus ng buong team. Kung gusto mong manalo, bawas toxic, dagdag tulong. Number 4, hindi dumadalaw. Yung tipong kailangan mo na ng tulong pero wala pa din. Support na hindi nagsusupport. Jungler na walang gang. At pag na-wipe kayo, sila pa ang may ganang magalit. Classic nakakampi talaga yung mga ganito. Number 5, pasok ng pasok. May mga kakampi rin na pasok lang ng pasok kahit walang backup. Magse-setup ng madami o mauuna kahit malayo pa ang kakampi or kahit cooldown pa ang skill. Ang ending tuloy, nagiging papid na lang. Puro highlights na lang ang nasa isip. Number 6, basta tapak sa sentry. Meron din yung basta tapak sa sentry kahit walang kalaban. Mas sulit kung gagamitin to kapag magpupush na ang kalaban para alam mo saan sila manggagaling at hindi kayo masusurprise ng inbi. Maliit na bagay pero malaki ang tulong pag nagagamit sa mahalagang senaryo. Number 7, late sa teamfight. Yung tipong nagklaklash na lahat, nagpa-farm pa din. Tapos, tsaka lang darating kapag ubos na kayo. Kaya lugi talaga kahit ang dami mong item. Kung hindi ka sumasama, wala din mangyayari. Sayang lang ang pinarm mo. Timing is everything sa ML. At ang number 8, dito na ako mas naiinis. Naglalaro kahit lag. Hindi na nga gumagalaw, biglang-bigla pang sumusugod yung hero. Tapos, ang mangyayari, magtipid. Ang worst case, biglang mag-AAFK. Ang hirap nito kasi buong team matadamay. Pero may tips ako para hindi ka na ulit mag-lag. Number 1, i-on and off mo lang itong network boost ng madaming beses hanggang sa maging okay ang ping mo. Number 2, bago ka mag-start ng game, mag-clear cache ka muna. Malaking tulong to na hindi alam ng madami. After mo to gawin, magre-recon ka ng ML mo. Number 3, data plus wifi. Pwede mo to pagsabayin para mabilis at maging smooth ang gameplay mo. At kapag na-try mo na nga tong tatlong tips ko at lag ka pa din, may toyo na yung cellphone mo. Hindi, eto na ang pinakaalas mo. Try mo tong exit flag. Tignan mo tong ping ko. Parang ako lang, green flag. 1,000 plus na server ang pwede mo pagpilian worldwide. Tapos, madami ding mobile games ang pwede mong gamitan nito. Pero ako, sa ML ko sinubukan. Kaya sobrang smooth ng ping ko. Kaya kung gusto mo ng walang spike, hindi na DDC, itry mo na tong exit flag. Exit talaga ang lag mo dito. At sinubukan ko na nga talaga sa RG. Dahil smooth, mas magagawa mo at mapapakita mo yung tunay mong laro. Hindi ka na matatalo dahil lag. At kahit nga natalo ako, MVP pa rin. At syempre, kapag nanalo naman ako, MVP pa din to. Dahil magagawa mo lahat ng plano mo nang walang iniisip na lag. Tignan mo naman yung mga positioning ko dito. Sobrang smooth lang at hindi ako biglang lumalabas sa bush dahil nag-spike. Easy abang talaga at easy pick up ang kalaban. Sobrang advantage din talaga to, lalo na pag teamfight. Tulad nitong objective na turtle. Dahil nga smooth, nakuha ko pa kahit wala akong retry. At ganun din naman kapag magdedep ka ng base, hindi ka nakakabahan na baka maglag ka. At imbis na mag-focus ka sa ping mo, mas makakapag-focus ka na kung ano yung mga dapat mong ibitaw na skill. Easy focus depth talaga at hindi ka na rin mahihirapan sa mga freestyle na kailangan mabilisan ng skill at kailangan mo mag-flicker. Tulad nitong kay Q, hindi na siya magmumukhang mahirap. At pati naman sa mga flicker ulti ni Vayne na madami nang nagre-reklamo kasi mahirap daw, hindi nila alam, madali lang tong mga to kapag smooth ang ping mo. Meron din pala na 3 days trial para masubukan mo muna. At kapag ready ka na, balikan mo itong QR ko. At ilalagay ko na lang din pala to sa comment section. At yun lang, sana may natutunan kayo. Sana makatulong.